Naparito para sumagip, hindi manira ng buhay. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 3, verses 14 to 21, and I read it for you. And just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not perish, but may have eternal life. Indeed, God did not send the Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Those who believe in him are not condemned, but those who do not believe are condemned already, because they have not believed in the name of the only Son of God. And this is the judgment, that the light has come into the world, and people loved darkness rather than light, because their deeds were evil. For all who do evil hate the light, and do not come to the light, so that their deeds may not be exposed. But those who do what is true come to the light, so that it may be clearly seen that their deeds have been done in God. Minsan, iniisip natin, naparito ba ang Panginoon para ang aking buhay ay maging miserable, ako'y magdusa? Minsan, iniisip natin, nandyan ba talaga ang Diyos? O nakatingin lang siya at hinahayaan na lang tayo? Madalas, iniisip natin, kapag tayo nagkamali, kapag tayo nagkasala, kaparusahan ang gagawin sa atin ng Panginoon at tayo maiimpyerno na. Isa sa mga kaisipang laganap pa rin hanggang sa ngayon ay ang larawan ng isang Panginoon na mapagparusa. Bibigyan ka ng kamalasan, isusumpa ka ng Diyos, paparusahan ka ng Diyos sapagkat ikaw ay nagkasala. Totoo naman po. Alam po natin na sa kahuli-hulihan tayo po ay mahuhusga. Tayo po sa kanyang pag-upo sa kanyang trono, ihiwalay niya ang tupa sa kambing, ang mga tapat sa mga suwail. Ngunit tandaan po natin na ang Panginoon ay isang maawaing Diyos at mapagmahal. Habang nabubuhay tayo, maaari tayong magbalik loob sa Kanya ng may pagsisisi, pagtitika, pag-aayuno, at pangakong hindi na muling uulitin lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Isang patunay po ang binasa po nating ebanghelyo sa araw na ito. Di ho ba favorite po ng lahat ito? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him may not perish, but will have eternal life. Ang sabi pa, indeed God did not send the Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Magbigay buhay, matamasa ng tao ang isang buhay na kung saan naghahari ang Diyos, tigib-apaw na pamumuhay, saganang buhay. Ito po ang plano ng Panginoon. Ngunit alam po natin ang nangyari na kung saan nagkasala ang tao, tayo po'y pinasukan ng demonyo, ang unang pagkakasalang naganap sa hardin. Ngunit hindi nagtapos ang kasaysayan ng pagliligtas ng Panginoon, sapagkat magpahanggang ngayon nakikita natin sa buhay, dahil magpasa hanggang ngayon nakikita natin ang pagliligtas ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Oo nga, naparito ang Panginoon upang magbigay buhay, upang tayong lahat ay makatamasa ng sangbuhay na tigib-apaw, labis-labis, kasiyasiya at masaya. Ngunit lagi nating tatandaan, nagbibigay nga ng buhay ang Panginoon, huwag naman natin sanang sirain ito. Huwag tayong maging pabaya. Kung alam nating ito'y mali, ito'y masama, hindi totoo, at ito'y hindi kasiyasiya sa Diyos, huwag nating gawin. Sapagkat ito'y mga pagkakataon kung tayo ay
gumagawa na nito ng mga maling bagay at kasalanan, inaalis natin ang ating pribilehiyong binigay sa atin ng Diyos, ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, naparito ka upang kami bigyan ng buhay, buhay na tigib-apaw. Naparito ka't isinugo ng Ama dahil sa pagmamahal. Nawa, mabuksan ang aming kaisipan sa pagmamahal na ito, na kung saan magtutulak sa amin sa paggawa ng tama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.